welcome po sa panibago na ng mga episode ng aming channel. At ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV. And para naman po sa vlog natin for today, eto po, isha-share naman natin yung mga toxic or pinaka-poisonous or toxic na houseplants na maaaring meron ka pala sa loob ng bahay mo ngunit hindi mo alam. Siyempre, bago tayo magsimula sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe at pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, nandito po sa screen yung aming complete address. So eto na nga, pumunta na tayo sa ating topic. And syempre, isa-isahin natin yung mga houseplants na yan. And eto kasi, napakarami namang houseplants yung pwede nating i-display sa loob ng bahay natin. And lahat naman halos talaga ng mga halaman is toxic. Pero meron pa ding mga halaman na mas mataas yung toxicity nila compare natin doon sa ibang mga halaman. Magpo-focus tayo doon sa mas toxic na halaman na yan. And number one, syempre, sa listahan natin, ito kauna-unahan talaga to. Itong tinatawag natin na Damkane or yung itong tinatawag natin na Damkane or Dieffenbachia. So dito lahat ng varieties. And ito kasi, itong Dieffenbachia, ever since talaga, yung sap nito, yung dagta, ay sobrang napakadaming oxalate crystal at masyadong matapang compare natin sa ibang mga halaman. And ito naman kasi syempre, yan, magkakadagta lang naman yan kung halimbawa nag-propagate ka, kumuha ka ng mga cuttings, o kaya naman kung halimbawa, ang pinaka-delikado kasi dito is yung kung may mga alaga kayong hayop or kaya maliliit na bata na mahilig magsubo ng kung ano-ano, mapunit o i-chew yung nguyain, yung dahon, pumitas, pumilas ng dahon yon. Although, mas marami kasing dagta yung makikita natin doon sa pinaka-tangkay niya or pinaka-puno niya kapag talagang ginayat mo yon or pinutol mo. Kailangan, lalo na't sensitive ang skin mo, kailangan mag-gloves tayo kasi makati siya eh. Maaaring ma-irritate yung skin mo, lalo na kung medyo may pagka-sensitive yung iyong balat. Tsaka, yun nga, ito kasi, kung halimbawa, mai-ingest, karamihan naman dito sa listahan ng mga halaman natin, ito naman, kapag ka na-ingest lang, yung pinaka-delikado. Kasi, pagka naman halimbawa, dagta na kumapit lang, kadalasan naman yan, skin irritation, so siguro pwede naman nating pahida ng ointment. Pero kapag ka na-ingest na, ibang usapan na. Kasi kapag ka nakalunok ang alaga nating hayop or yung kung sino man o kahit pa tao, ay maaari kasing magkaroon ng burning sensation sa dila ng nakalunok nito or ng kumain or nagsubo nito. And ang isa pa, kapag ka halimbawa yun nga, na-ingest palalo, is maaaring magkaroon ng swelling or pamawaga para ma-block yung throat natin at hindi tayo makahinga. So, yun. Kaya napakadelikado po ng Dieffenbachia kapag ka na-ingest. So, halimbawa, hindi natin maiwasan. Kasi may mga magaganda talagang mga Dieffenbachia eh. Ginagamit siya sa landscape at saka yung halimbawa sa indoor like yung mga tropic Marian. Yan, magaganda talaga siya eh. Siguro, ang pinakamagandang magagawa na lang natin dyan is i-display natin sa matataas na lugar. Huwag doon sa medyo mabababa. Kasi yun nga yung maaari nating mangyayari sa atin kapag halimbawang naabot siya ng mga alaga nating hayop at ng mga bata. Yun ay kung halimbawa hindi natin maiwasan mag-display ng mga ito. Be extra careful na lamang po. And ang susunod sa ating listahan ay itong mga English ivy. So kung mahilig kayo sa mga trailing plants and siguro hindi mawawala sa inyo itong English ivy. Isa siya sa, kasi ang ganda nito eh, 2 klase or 3 klase pa nga to, yung green at saka yung may variegated. Very common kasi itong halaman na to. Una, mura. Yun nga, tapos madaling hanapin, tsaka maganda, kaya marami yung nahuhumaling, marami yung nabili nito at nagdi-display sa kanilang mga bahay. And isa to sa mga halaman na kahit dati pa, hindi pa uso yung mga houseplants na yan, before pandemic pa, isa na to sa sabihin na nating nauna na mga halaman na hindi nawawala sa mga garden shop dito sa amin, sa lugar namin. Kasi nga, mabenta siya ever since at tsaka mura. Ito naman, buong parte ng halaman is toxic. And delikado rin siya kapag siya ay na-ingest. Pwede kang magkaroon din ng burning sensation at saka pwede ka pang magka-diarrhea, pwede ka din daw palang magkalagnat dito dahil doon sa iyong sa pag-ingest nito. And yun nga, meron ding maaari ding magkaroon ng skin irritation dito sa mga sa mga English ivy na to kasi yung mga dagta nito. Dito sa amin, medyo kasi kadalasan nasanay na yung mga tao dito. Pero kung halimbawa, sa ibang lugar, kung ngayon lang kayo nagkaroon nito, and huwag kakalimutan na mag-ugas ng kamay after yung, kunyari, nag-propagate kayo
or pumitas kayo ng mga dahon, huwag kalimutang maghugas ng kamay para maiwasan yung skin irritation. Pero kaya naman, kung halimbawa talagang gusto natin mas mag-ingat is mas maganda kung halimbawa mag-wear na lang tayo ng gloves. So yun yung isang paraan para ma-prevent natin to. Remind ko lang kayo kasi kadalasan siya, although dalawa yung pwede natin gawin, pwede siyang naka-fold din or kaya naman ay nakahanging or naka-trail. Yun nga, kapag kasi hanging siya, hinahayaan talaga siyang lumago pa ibaba. So, dito, kahit ilagay pa natin siya sa mataas na lugar, maging maingat na lang tayo, lagi nating aantabayanan yung mga English ivy natin. Kasi syempre, kapag ka nagte-trail yan, and pag medyo mababa na yan, di ba? So, pwede nang abutin ng mga pets natin. So, ingatan lang natin. Aantabayanan lang natin para at least pwede nating ikat or kaya pwede nating isampay ulit yung trailing plant na yon o yung nag-trail na part ng halaman na to. And ang susunod sa ating list, ito hindi to nawawala sa mga sa mga house plants na maaaring meron ka sa loob ng bahay mo talaga. Ito yung tinatawag natin na peace lily. Pagdating dito sa peace lily, ito naman kailangan naman ay large amount yung ma-ingest. Ito kasi itong peace lily ano siya, yung very common nga at saka magandang pang-display, tsaka makapal yung dahon niya. And yun nga, hindi naman ganun katapang, pero kasi nga ito ay isang pinaka-common na halaman na pwede nating mabili kung saan-saan at kadalasan i-display talaga sa loob ng bahay. So, compare mo dun sa nauna nating dalawa, mas less yung toxicity, kaya lang isa siya sa pinaka-common na halaman na maaaring meron ka. And ito, isang kaalaman, dadagdag na rin natin, yung peace lily ninyo, kung halimbawa, habang tumatagal kasi yung mga peace lily natin, kapag ka malalaman mo kung halimbawa matanda na or medyo umiedad na yung peace lily natin is kapag ka halimbawa yung mga dahon niya mas nagiging darker yung color ng mga dahon niya. Marami kasing variety ng peace lily yung ano natin yung pwede nating pamilian. Ang benta talaga nito, itong variegated peace lily. Ngayon lang ulit kami nagkaroon ng supply doon sa ano namin sa shop namin, lagi talaga siyang ubos. Kasi, yun nga, bukod sa ang variegated peace lily, madaling pabulaklakin. Pangalawa, yung variegation na meron sa kanyang dahon. Ang susunod sa ating listahan, ito, lahatin na natin to. Karamihan sa mga philodendrons na meron kayo is syempre toxic yan. Sabihin pa natin yung mga trailing, mga black cardinal natin, yung mga pink princess natin, philodendron Brazil natin. So, most of them trailing plants din. And ito naman, pwede itong mag-cause ng swelling ng lips, ng mouth, ng throat, at diarrhea, at saka pagsusuka kapag ka na-ingest natin itong mga parte ng ito, buong part din to ng ng puno or ng halaman ng mga philodendrons is very toxic. At saka ito kasi common. Kumbaga ang daming varieties talaga ng philodendrons kung saan-saan ka makakakita ng iba't ibang varieties. Kaya imposible na sa bahay natin ay wala tayo kahit na or ni isang philodendron na inaalagaan. Lalo na kung halimbawa mahilig tayo sa halaman. Dito na nga lang sa amin ilan ang philodendrons namin na nandito sa loob ng bahay. At saka nasa palibot ng bahay. Nandyan yung mga black cardinal namin, yung pink princess namin, bilite, meron pa kaming Jose Buno. So karamihan ng mga, ito kasi, ang ano mo dito sa mga philodendrons is yung mga collectors. Kasi itong mga philodendrons, dati kasagsagan ng mga houseplants. Weekly, merong lumalabas ng mga bagong philodendrons na iba't ibang varieties, na iba't ibang klase. So palabas yan ng palabas, yung mga bilite, yung mga Jose Buno. Nito ko nga lang yan nalaman nung pandemic lang before naman, hindi naman kasi siya hindi naman siya sasabihin mo popular. May mga nakakakilala sa kanya pero siguro yung mga into collection ng mga houseplants even before. Tapos ngayon nga, mas dumami pa yung collector natin ng mga ganito. Kaya yung mga philodendrons na yan, kalat yan kahit saan. May mga mura, may mga mahal, even yung mga mamahalin nga talagang binibili. So yun lang, kailangan lang nating pagkaingatan kasi mahirap kapag itong mga philodendrons natin ay na-ingest. Dahil yun nga, katulad na sinabi ko kanina, yun yung maaaring mga mangyari sa atin. Ang susunod sa ating listahan ay ito naman, sigurado ako na kung halimbawa mahilig ka sa halaman, hindi ka mawawalan nito. Ito yung mga different varieties ng pothos. Mapa-golden man yan, marble queen, enjoy, manjula, at kung ano-ano pa. Siguradong meron ka nito kahit isa. Sa amin, may manjula kami, meron kaming golden, meron pa nga kaming giant, at saka itong marble queen. So, napakarami namin photos. Kasi, napakaganda naman ng mga
photos. Pangalawa, napakadali niyang alagaan. Less maintenance din itong mga ito. And katulad ng sa mga philodendrons, ganun din yung maaari nating makuha or mangyari sa atin kung halimbawa tayo ay naka-ingest ng mga photos. So yan, yung mga diarrhea, swelling ng mouth, ng throat, ng lips, at saka ng tongue. So, yan yung mga maaari. At saka yung vomiting at diarrhea. So, i-prevent na natin. And ito, karamihan, kadalasan, trailing plants. Nito lang din naging popular yung nilalagyan ng pole o kaya pinapagapang sa wall. So, as long as wala naman tayong, kasi kung halimbawa kung tayo lang naman at saka tayo, yung collector o kaya marami tayong alagang halaman, alam naman natin kung paano alagaan. Ang isa lang ditong worry ko sa mga photos is napakalapitin niya sa mga uod. Ito, isa sa pinaka-paboritong kainin ng uod. So, yun ang kalaban natin dito sa mga photos na to. Pero other than that, yun nga, very common kasi to kaya kasama sa listahan na. And ang susunod sa ating list, ito hindi rin pwedeng mawala sa usapan at saka sa listahan natin pagka pinag-usapan yung mga common na toxic na halaman. Ito yung tinatawag nating ZZ plant. So, dito marami tayong varieties ngayon. Merong yung common or ordinary na ZZ plant, yung raven. Pagkatapos, meron pa tayong variegated na ZZ plant na lumabas. Ito, talagang katulad siya ng Dieffenbachia. Yung sap niya, madagta talaga kasi ito. And makati talaga tong mga ZZ plant. Kahit pasabihin natin, medyo hindi naman sensitive yung skin natin, kapag hindi tayo naggugas kagad ng kamay, nakakapantal to. At saka nakakapangati nakaka-irritate talaga ng skin. Kasi ang daming dagta nito, hindi ko alam, pero mas marami pa yatang dumagta to compare mo sa sa mga Dieffenbachia or sa mga natin sa Dump-K. And ang isa pa dito sa ZZ plant, inano pa siya na doon nga kung napanood niyo yung mga previous vlog natin, dati sana sabi nagkokos pa nga daw to ng cancer, pero hindi naman totoo yun. Yun naman yung malabo kasi tagal na namin na merong ZZ plant sa bahay namin. Hindi naman nangyari na nagkaganon. Madali lang talaga siyang alagaan. Kumbaga, myth lang yung yung paniniwala natin na sa ZZ plant na yun. Kaalaman natin pala pagdating doon sa mga ZZ plant. So, itong halaman na to, iwasan natin na ma-ingest kasi katulad ng Dump-K, yan nga, maaari ding mag-lock or ma-block pala yung yung air passage natin kapag naka-ingest tayo. Matindi tong halaman na to. Kaya yun lang, be extra careful lang kapag meron tayong halaman na to. At saka itong mga halaman na to, hindi siya biro kasi talagang kung halimbawa may naka-ingest nito, hindi pwedeng hindi mo sila dadalhin sa hospital kasi hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Para at least hindi na siya lumala at saka magkaroon tayo kagad ng immediate na paggamot dito sa naka-ingest nito. Ang susunod sa ating listahan ay yung isa sa pinakamatagal na halaman na maaaring nabubuhay dito sa ating mundo. Ito yung sago palm. Itong sago palm, halos, ewan ko kung panahon pa yata ng dinosaur, may sago palm na Isa to sa pinakamatibay na halaman, kung sa totoo lang. Ito, simula sa pinakabinhe, sa pinakalaman niya, hanggang sa pinakadulo, toxic. Ang maganda mo lamang dito sa halaman na to, hindi naman siya masyadong nilalapitan ng mga bata. Hindi din siya kayang lapitan ng mga hayop. Kaya nga siguro tumagal siya ng ganitong katagal na kumbaga simula nung pinakamahabang panahon ay nabuhay itong mga sago palm na to kasi talaga napakatibay ng halaman na to. Ang pinakakalaban lang nito sa tingin ko, based na rin sa mga experiences namin dun sa mga halaman namin, is yung mga aphids. Dahil ito, grabe siyang kapitan ng aphids. Kung mapapansin nyo, sobrang mamumuti yung pinakailalim ng dahon niya. Yan lang ang tanging nakakapatay or nakakapagpapangit sa mga sago palm o sa mga oliva natin. Yung mga aphids, yung puti sa ilalim ng dahon, yung mapapansin nyo kapag late nyo na na-discover, maninilaw at dyan na mamamatay ang inyong oliva. Kaya kailangan lagi nating ini-sprayan para hindi na kumalat yung mga yan. And yun nga, very toxic. Yun nga lang, sa listahan natin, ito yung kahit meron ka, ito naman, hindi naman kasi siya dinidisplay sa loob ng bahay natin kasi medyo karamihan ng mga oliva is ginagamit sa landscape at saka malalaki. Pero merong nabibili, pwede rin pang centerpiece sa table o kaya kung halimbawa malawak or maluwang talaga yung bahay, pwede naman siyang i-display. Ito kahit nasa loob ng bahay, medyo hindi ka magwo-worry dito dahil hindi naman siya talaga
kahit pasabihin mong nagchuchu or bigla na lang nagsusubo ang mga bata or mga high pets natin ng mga halaman, is hindi niya ito lalapitan dahil matitigas to eh. Tsaka matatalas at matutulis ang bawat dahon nito. So, i-avoid nila to. Kaya wala ka masyadong problema dito kahit toxic itong halaman na to. Ang susunod sa ating listahan ay itong nasa likod ko ngayon, itong ating mga caladiums. So, ito kasi, syempre, as we all know naman, may mga may mga gabi tayo na nakakain talaga, yung mga gabing Tagalog na iginagata, yung inilalaing natin. Pero hindi lahat ng caladiums or gabi ay pwedeng gawing ganyan or gawing pagkain. Katulad na lang itong nasa likod ko, at idamay na rin natin yung mga varieties ng alocasia. Ito kasi, from dun sa pinakalaman niya hanggang dun sa pinakadulo ng puno niya or ng dahon niya, nito, is, marami ding dagtayan. Yan talaga kapag pinunit mo, pagka naputol mo tong mga dahon na yan, pagka nagkaguhit yan, sigurado ko sa iyo na magkakaroon ng guhit na parang, alam mo yung parang nagtutubig siya, dagta niya na yon. And yan nga, maaari yung mag-cause ng skin irritation, at saka ng vomiting, ng diarrhea, ng pamamaga, ng lalamunan, at saka ng bibig, kapag ka ito ay na-ingest natin. And then pa naman, very colorful pa naman, lalo na kapag halimbawa marami kayong collection ng mga Thai caladiums sa bahay ninyo. And yun lang yung kailangan nating i-prevent. Yun lang yung kailangan nating iwasan, ilagay natin sa medyo mas mataas. Dito sa amin naman kasi wala namang kami alagang hayop na nasa loob ng bahay. Wala rin namang mga bata na dito. Kaya ayan, okay lang naman siya dito. So yun, lang talaga siya. Takaw pansin lang yan. From petiole niya, hanggang sa dahon niya, hanggang sa pinakalaman niya. May laman kasi yan sa ilalim eh. Even yung mga alocasia natin. So, yun yung kailangan nating iwasan kasi napaka-toxic din at napakadagta nitong halaman na to. Ang susunod sa listahan natin ay ito namang isang itong nasa taas, itong snake plant. Siyempre, isa yan sa pinaka-common at pangkaraniwan nating makikita sa loob ng bahay natin. And yun nga, toxic din siya. Pero ito kasing mas safe siya kung i-compare natin sa ibang halaman na meron tayo. Kasi unang-una, medyo matigas din kasi yung yung dahon niya, tapos upright din yung position niya. So, sa tingin ko, compare mo sa mga leafy na mga houseplants, ito hindi masyadong pag-iinteresa ng mga pets natin at saka ng mga bata. Dahil, ayun nga, matulis yung dulo, tapos matigas siya. So, parang hindi siya kalaro-laro or mas pipiliin ng mga bata yung mga leafy. At saka ng mga alaga natin, yung mga leafy, yung madaling makagat or machew, compare mo dito. Gayun pa man, kung halimbawa tayo ay nagpo-propagate nito, maaari pa rin tayong magkaroon kasi madagta rin to. Talagang, ayan, kita nyo yung pagka nag-cut kayo ng mga snake plants, kapag halimbawa magpo-propagate kayo, kita nyo naman na makapal diba yung niyan, yung yung bawat piraso ng dahon na yan. And yan, punong-puno yan ng dagta. Punong-puno siya, nakakapag-keep kasi siya ng ng tubig or ng water na kailangan nila. So yan, pagka kinat mo talaga, ang dagta niyan. Tsaka maamoy at makate sa balat natin. So yun lang, mag-gloves lang tayo kapag nagpo-propagate tayo nito. Pero other than that, hindi naman to para i-ingest talaga ng mga pets natin tsaka ng mga bata. Ang susunod sa ating listahan ay itong tinatawag naman natin na arrowhead plant. Kilala rin sa tawag na syngonium. Ang syngonium kasi isa rin sa pinaka-common na halaman na maaaring meron ka kasi katulad ng mga philodendrons at saka ng mga pothos, madali siyang hanapin. And lumalabas din yung mga iba't ibang varieties nito ngayon. Kaya ayun, very popular at saka hindi naman sabihin natin in demand pero common nga siya. So, ito, katulad din siya ng mga photos kung ano yung mga simptomas or mga pwedeng mangyari sa atin kapag na-ingest tayo. Skin irritation, pero mas less. Ang maganda mo lang dito, sa listahan natin, sa tingin ko, ito yung pinaka-less yung maaaring maging epekto sa atin. Kumbaga, less harmful or less dangerous sa mga nakatira sa loob ng bahay natin. So, yun lamang po and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe at pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV and thank you for watching.